Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Donald. Isa siyang panadero at ginugugol ang halos buong araw niya sa pagtitinde ng kanyang niluluto. Gumagawa siya ng tinapay ng buong araw nang walang sino man ang tumutulong sa kanya. Sa oras na iyon, patuloy ding umaasa si Donald na makitang muli ang kanyang anak na si Pete. Mahigit 26 na taon na ang nakalipas simula nung huli silang nagkita. Ngayon, medyo abalang tao si Pete, ngunit isang misteryo kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Siya ay may asawa, ngunit ang nakakalungkot, ang kanyang asawa ay namatay. Ngayon ay siya na lang at ang kanyang anak na si Delphi ang nakatira sa kanilang bahay. Si Delphi ay isang tahimik na bata at hindi masyadong nakakakuha ng pansin sa paaralan. Pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta si Pete sa kanyang paaralan at inilabas siya sa klase upang umalis sa lungsod. Sa oras na iyon, walang ideya si Delphi kung saan sila patungo, ngunit sinabi ng kanyang ama na aabutin sila ng 2 araw para makarating sila sa kanilang pupuntahan. Nakapagtataka, hindi nagsasalita si Delphi, nakikinig lang siya at tumango bilang tugon. Ang paglalakbay na ito ay medyo nagulat siya dahil ang kanyang ama ay hindi karaniwang naglalakbay ng malayo. Ang eksena ay bumalik kay Donald, siya ay abala pa rin sa paghahanda ng kanyang tinapay para ibenta. Akmang bubuksan na niya ang kanyang tindahan, may humihintong sasakyan. Sa una, iniisip ni Donald na maaaring ito ang kanyang unang customer sa araw na iyon, ngunit nakakagulat, ito ay si Pete, at kasama niya si Delphi. Medyo awkward ang reunion sa una, dahil hindi nagkita sina Donald at Pete sa loob ng 26 na taon, at ito ang unang pagkakataon na makikita ni Donald ang kanyang apo. Gayunpaman, umaasa siya na ang pagbisitang ito ay maaaring maging isang matamis na alaala. Ngunit malinaw na hindi lang bumisita si Pete para makipagkita sa kanyang ama dahil abala siya sa pakikipag-chat sa kanyang telepono. Sa sandaling ibinaba ni Pete ang telepono, sinabi niya kay Donald na gusto niyang iwan si Delphi sa kanya. Sa oras na iyon, hindi masyadong masaya si Delphi tungkol dito at bumalik sa kotse. Gayunpaman, tila may ideya siya kung ano ang kinasasangkutan ng trabaho ng kanyang ama. Pagkatapos ay ipinaalam ni Pete kay Donald na babalik siya sa loob ng 3 araw at hiniling sa kanyang ama na alagaan si Delphi ng maayos. Bago umalis si Pete, nagpaalam siya kay Delphi, dahil hindi makapagsalita si Delphi, ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay medyo nakakalito para kay Donald. Sa katunayan, bawat 10 minuto, kailangan niyang tanungin muli kung ano ang pangalan nito. Matapos umalis si Pete, sinimulan ni Delphi na ipakita ang kanyang tunay na kulay. Lumalabas na siya ay isang mandurukot, nagnanakaw siya ng pera, at ginugulo niya ang trabaho ng kanyang lolo. Si Donald, na hindi na ipalabas ang kanyang galit kay Pete sa loob ng 26 na taon, ay halos ilabas ang kanyang pagkadismaya sa kanyang apo. Ngunit nahuli niya ang kanyang sarili, napagtanto na hindi karapat-dapat na pag-alitan niya si Delphi. Sa halip na magalit, binaliktad niya ang kwento at ginawa ang kanyang paraan upang maging malugod at maging komportable si Delphi. Maya-maya, nang magsara na ang tindahan, hiniling ni Donald kay Delphi na tulungan siyang maghatid ng in-order na tinapay. Ngunit medyo hindi pa rin mapalagay si Donald, lalo na nang pinilit siya ni Delphi na isuot ang kanyang seatbelt. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon mula sa kanya. Sa pangkalahatan, medyo nasasanay na rin si Donald sa pagkakaroon ng isang apo sa kanyang tabi, lalo na ang isang napakatahimik na bata. Si Delphi ay medyo pasaway, dahil palihim siyang kumakain ng tinapay, ngunit nahuli siya ni Donald sa akto. Samantala, nakarating na si Pete sa isang magarang bahay. Nagtatrabaho pala siya sa isang international drug dealer na nagngangalang Vic, ngunit hindi natutuwa si Vic kay Pete dahil nawalan siya ng mahalagang bagay. Ang mahalagang bagay na ito ay dala ni Pete na nakalagay sa isang orange bag. Lumalabas, binuksan pala ni Delphi ang bag na ito, habang nagtatampo siya kanina sa loob ng sasakyan. Sa pagharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, si Pete ay nasa malaking problema. Ngunit bago lumala ang mga bagay, hinayaan siya ni Vic na tumawag sa kanyang anak. Nang sagutin ni Donald ang tawag, natigilan siya. Nag-iwan lamang ng mensahe si Pete tungkol sa paboritong pagkain ni Delphi bago marinig ni Donald ang mga putok ng baril sa pamamagitan ng telepono. Naghihinala si Donald na si Pete ay sangkot sa isang bagay na labag sa batas. Nang tanungin niya si Delphi, nakakagulat na isiniwalat niya ang ilang droga na kinuha niya sa bag ng kanyang ama. Ginawa ito ni Delphi dahil pagod na siya sa linya ng trabaho ng kanyang ama.
Hindi nagdadalawang isip, itinago ni Donald ang mga droga sa isang espesyal na tinapay. Pagkatapos, agad silang umalis para hanapin si Pete. Sa kabilang banda, ang isang internasyonal na distributor ng droga na nagngangalang John ay hindi masyadong nasiyahan kay Vic. Medyo nadismaya siya dahil ang bagay na nawala ay ang pinakamagandang isa sa kasaysayan ng droga. Kaya, sinabihan niya si Vic na agad na kumilos at hanapin ang item na iyon. Ilang sandali pa, nakarating si Donald, na ginabayan ni Delphi, sa isang paupahang bahay. Pagdating doon, naglaan ng sandali si Donald para makipag-usap sa isang babae na kapitbahay ni Pete at Delphi. Ibinahagi niya na si Delphi ay naiwan ng kanyang ina dahil sa isang malagim na aksidente. Sa oras na iyon, hindi naka-seatbelt si Delphi at ang kanyang ina, at ang nakakalungkot tanging ang nanay ni Delphi ang hindi nakaligtas habang si Delphi ay nawalan ng kakayahang magsalita. Matapos marinig ito, naunawaan ni Donald kung bakit napakapilit ni Delphi na magsuot siya ng seatbelt habang nasa sasakyan. Pagkatapos, nagpasya siyang tingnan ang bahay na inuupahan ni Pete. Pagpasok, nakita niya ang lugar na masyadong magulo at lubusang napapabayaan. Doon, nalaman din niya na si Pete ay lumipat mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Bago umalis para maghanap ng higit pang mga pahiwatig, hinayaan ni Donald si Delphi na kumuha ng ilang laruan na kanyang naiwan. Mula noong araw na iyon, nagsimulang malaman ni Donald ang personalidad at paraan ng pagkilos ni Delphi. Medyo natuwa rin siya nang makitang nagiging malapit na si Delphi sa kanya. Pero hindi talaga ito ang pinakamagandang oras para sa bonding, kaya nagtungo siya sa police station para i-report ang pagkawala ni Pete. Doon niya nakilala ang isang pulis na nagngangalang Clara na nag-interview sa kanya. Ang problema, ay walang masyadong alam si Donald tungkol kay Pete, dahil hindi niya nakakasama si Pete sa mahabang panahon. Dagdag pa, si Clara at ang iba pang pulis ay nasa dilim tungkol sa kung sino talaga si Donald. Wala silang awtoridad na hukayin ang pagkakakilanlan ni Donald, kaya nahihirapan silang mangalap ng impormasyon tungkol kay Pete. Kinailangan pang e-double check ni Clara si Donald kung siya ba talaga ang ama ni Pete. Pagkaraan ng ilang oras sa istasyon ng pulisya, walang nakitang katawan si Donald na kamukha ni Pete. Kahit na ang pulisya ay hindi makapagbigay ng tulong at direksyon, ngunit si Donald ay mayroon ng ideya kung saan magsisimulang maghanap. Kung nagkataon, napunta siya sa isang lugar kung saan tumambay ang mga gumagamit ng droga, na pinamamahalaan ng isang lalaki na nagngangalang James. Sa loob lamang ng isang minuto, nakakuha si Donald ng kaunting impormasyon, ngunit iniinsulto lamang siya ng mga lalaki, na minamaliit siya, na nagsasabi na siya ay isang ordinaryong panadero lamang. Sa sorpresa ng lahat, si Donald ay talagang dalubhasa sa pakikipaglaban at mabilis na pinatumba ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Gayunpaman, sinigurado niyang hindi nasaksihan ni Delphi ang alinman sa mga marahas na bagay, ayaw niyang makakita siya ng anumang bagay na maaaring makagulat sa kanya. Upang maiwasan ang mga mafia na sumusunod sa kanyang likuran, nagpasya si Donald na pinakamahusay na kunin si Delphi at manatili sa isang hotel. Dito, kailangang gumawa si Donald ng diskarte laban sa mga masasamang tao, kaya itinago niya sa kisame ng silid ng hotel ang mga droga na dala niya. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na bigyan ng kaunting atensyon si Delphi. Samantala, si Vic ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa ama ni Pete na walang iba kundi si Donald. Sa kanyang nakalap, kilala lang si Donald bilang isang matandang panadero. Hindi napigilan ni Vic na matawa, sa pag-aakalang may kalaban siya na mas mahina. Hindi niya alam si Donald ay hindi lang basta matandang lalaki. Maging si Clara at ang mga pulis ay nahihirapang matuklasan ang pagkakakilanlan ni Donald na naging sikreto sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, gumagalaw muli si Donald, sa pagkakataong ito ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa isang taong nagngangalang Milky. Matapos malaman kung saan nakatira si Milky, hiniling niya kay Delphi na manatili sa sasakyan. Gamit lamang ang isang kahon ng tinapay, nagawa ni Donald na hikayatin si Milky palabas ng kanyang silid. Sa loob ng isang minuto, nakakuha si Donald ng ilang impormasyon tungkol kay Pete. Handa nang patayin ni Donald si Milky, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Delphi sa kinaroroonan ni Milky. Nagulat dito si Donald, ngunit sa huli, sinalubong pa rin ni Milky ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Donald. Sa gabi, nagbahagi si Donald ng isang kwento kay Delphi upang matulungan siyang makatulog ng mabilis. Nang nakatulog na si Delphi, nag-iisa si Donald na pumunta sa nightclub, sa pagkakataong ito ay hinahanap niya ang lalaking nagngangalang Direx.
Bago gawin ang kanyang pamamaraan, nagpa siya si Donald na makisama sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang waiter. Maya-maya, nakita niya si Direx at sinundan siya sa restroom. Noong una, gumanap si Donald bilang isang waiter na umaasikaso kay Direx, ngunit nang tanggalin niya ang jacket ng waiter na isinuot niya, hindi na siya nagaksaya ng oras at pinatumba si Direx. Noong panahong iyon, ayaw talaga ni Donald na gumawa ng karahasan dahil naghahanap lang siya ng impormasyon tungkol kay Pete. Gayunpaman, hindi nakipagtulungan si Direx at iniinsulto pa siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang panadero. Nagalit dito si Donald, at pagkatapos ay tinuluyan niya si Direx nang hindi nakuha ang mga sagot na kailangan niya, umalis na may kaunting pinsala, at sa pag-uwi niya ay sinalubong siya ni Delphi na umiiyak. Samantala, nagsimula nang maghanap si Vic kung nasaan si Donald. Kahit na medyo nag-imbestiga na si Donald sa pagkawala ni Pete, medyo kalmado pa rin si Vic. Kinabukasan, lumabas si Donald upang bumili ng merienda, naiwan si Delphi na abala sa pag-iimpake sa silid. Nang samantalahin ang pagkakataon, pumasok si Vic at ang kanyang mga tauhan sa hotel na tinutuluyan ni Donald. Nagpakita sila ng larawan ni Donald sa receptionist ng hotel at naglagay ng pera para sa impormasyon. Maya-maya pa, nalaman nila kung saang kwarto naroon si Donald. Buti na lang masyadong alerto si Delphi, kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kama, nang mapagtantong nasa labas pa si Donald. Sa tamang oras, lumabas siya ng silid ng hotel, sumakay sa kotse ni Donald, at bumusina. Nang marinig ang busina, kumilos si Donald at inatake ang mga tauhan ni Vic na humahabol kay Delphi. Fast forward ng kaunti, si Clara at ang mga pulis ay nag-imbestiga sa nasunog na sasakyan sa harap ng hotel. Lumalabas, sinasadyang sinunog ni Donald ang sasakyan, ito ang sasakyan na ginamit niya. Upang gawing mas palaisipan, ang kotse ay may pekeng plaka sa ilalim ng pangalan ni Donald ngunit ito ay pag-aari ng ibang tao. Ang tunay na may-ari ng kotse, na pinangalan ng Donald, ay namatay 26 na taon na ang nakalilipas. Dahil dito ay lalong natarante si Clara at ang mga pulis na sinusubukang lutesin ang misteryo ng tunay na pagkatao ni Donald. Sa kabilang banda, nalaman ni Vic at ng kanyang mga tauhan na si Donald ay nasa ospital at nagpapagamot ng ilang mga sugat mula sa kanilang huling enkwentro. Nakita ni Vic si Delphi sa koridor ng ospital at dinala siya sa kwarto ni Donald. Walang pagpipilian si Delphi kundi sumama sa kanila, ngunit matalino siya at kumuha ng ilang oras upang makapagtago si Donald sa tamang oras. Nang makarating si Vic at ang kanyang mga tauhan sa silid na itinuro ni Delphi, ngunit wala doon si Donald kahit na nasa tamang silid sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Donald, at gamit lamang ang ilang mga bagay mula sa kwarto at gamit ang mabibilis na galaw, pinatumba niya ang mga tauhan ni Vic. Maya-maya pa, dumating si Clara at ang kanyang police squad sa ospital para hanapin si Donald. Gayunpaman, hindi nila siya natagpuan ngunit nakita nila ang mga tauhan ni Vic na nakahandusay sa sahig. Medyo humanga si Clara sa mga kakayahan ni Donald. Samantala, gumawa si Donald ng plano, dahil nakuha niya ang cellphone sa isa sa mga tauhan ni Vic. Nagpadala siya ng mensahe kay Vic, na nagpanggap na isa sa kanyang mga tauhan, sinabing nakuha na niya ang droga. Si Vic, na natuwa sa balita, sinabihan niya ang kanyang tauhan na magkita sila kaagad. Maya-maya pa, nasa meeting spot na si Vic at talagang nagulat siya nang ayaw tumigil ng pag-alarm ang sasakyan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Donald sa likuran ni Vic at manihag siya. Hiniling niya kay Vic na dalhin siya sa kinaroroonan ng bangkay ni Pete. Walang pag-aaksaya ng oras, dinala ni Vic sina Donald at Delphi sa isang lihim na lugar. Pagdating doon, sinabi ni Donald kay Delphi na manatili sa kotse. Nang malaman niya ang malungkot na katotohanan tungkol sa kung paano nila pinatay si Pete, sinabi ni Donald kay Vic na ihanda ang kanyang sarili, na tila tatapusin siya doon. Nang gawin na niya ang marahas na gawain, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagpakita si Delphi at nasaksihan ang lahat, kaya hindi itinuloy ni Donald na patayin si Vic. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lumayo ang kanyang kalaban. Nang matuklasan ang kapalaran ni Pete, nagpa siya si Donald na oras na para umalis at dalhin si Delphi sa ibang bansa, na inilihim sa kanya ang buong katotohanan. Hindi alam ng lahat na may isang organisasyon na naghihintay kay Donald dahil siya pala ay isang nangungunang agent mula sa isang napakalaking international spy agency. Ngunit pinanatili ito ni Donald na lihim sa lahat, piniling manatili sa kanyang simpleng buhay bilang isang panadero.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.